And for some of you naman, mga kapiksi, no, meron namang mga unexpected. Sa positive side naman, may mga unexpected naman na opportunities. Unang-una guys, merong mga tutulong sa inyo sa panahon nitong kagapitan na to. Kaya nga sabi natin, itong woman holding ako'y na itong mga kapisi, maaring this may be another person, if not you, another person na maaring tumulong sa inyo sa panahon ng kagipitan. Okay? Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first half ng May 1 to 15 mga kapiksi, para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Simula ngayong buwan ng May mga kapiksi, gagawa na tayo ng gantong episode na pang first half ng bawat buwan, no? So in case na hindi kayo nakaresonate na sa monthly guys, pwede nyo pakinggan itong video na to. So, unahin natin tong deck na to guys. General reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. So, anong mga mensahe sa inyo? Anong paparating sa inyo, Aquarius, ngayong May 1 to 15? Wow! We have the garden and the gate, mga kapiksi. So, eto guys, ibig sabihin na to guys, marami pang opportunity yung nag-aantay sa inyo sa labas ng inyong comfort zone, pero hindi pa kayo ready, no? And the universe is just waiting for you to be ready. And anytime na lumabas ka ng comfort zone mo guys, hindi kayo papabayaan ni universe. Pero parang sinasabi din dito na think hard, 'di ba? Wala namang problema guys, kung ayaw nyo lumabas ng comfort zone nyo, kasi nga comfort zone nyo yan, comfortable kayo dyan, and there's nothing wrong with that mga kapiksi. Pero kung gusto nyo pa na umunlad, umasenso, sumagana, mamuhay ng marangya, ganyan, magkaroon ng limitless opportunities, pwede kayong lumabas ng inyong comfort zone mga kapiksi. Kasi parang palagi ko nga kino-compare yan guys sa fish pond at saka sa ocean, no? So kunwari ito yung fish pond, ito yung comfort zone mo. So yung fish pond, maliit lang siya, 'di ba? And kung ano lang yung resources na nandoon sa fish pond, yun lang yung makukuha mo sa buhay. Pero kapag nasa ocean ka, let's say for example, isda ka, ayaw mo na sa fish pond, gusto mong lumabas, punta ka sa ocean, 'di ba? Sa ocean, very vast, 'di ba? Napakalaki and limitless talaga yung opportunities na pwede mong ma-experience, yung mga makikilala mo, yung pwede mong mapuntahan, yung pwede mong gawin, yung pwede mong ma-achieve, yung mga resources na pwede mong makuha, ganyan. Kasi walang katapusan ng ocean, di ba? Limitless siya, mga kapiksi, okay? So, yeah, kaya nga di ba, yung ano nga yung dagat nga sa atin, di ba, pinagtatalunan, gustong angkinin ng China. Kasi nga, napakalawak, no? So, yun yung ibig sabihin, mga kapiksi, no? But, parang sinasabi dito na think hard, kasi hindi rin ganun kadali, no? Na lumabas ng inyong comfort zone. Pero, kung gusto nyo, the universe will always assist you, mga kapiksi. So, pag-isipan nyo mabuti. And when you're ready, go na, guys. Okay? Alright. So, another message for you, Aquarius. We have adjacent possibilities, mga kapiksi. Ibig sabihin nito, guys, opportunities, no? Opportunities. Pero for some of you, baka lumalampas yung mga opportunities na hinahayaan nyo lang lumampas, na hindi nyo sinusubukan, hindi nyo pinag-aaralan. So, sometimes, nasasayang yung mga opportunities. Okay? Pero, don't worry guys, kasi you can make your own opportunities pag walang dumadating. At saka yung opportunities guys, nasa paligid lang yan, okay? Sabi nga dito, when you're ready, mga kapiksi, when you're ready, look for opportunities, labas ka ng comfort zone mo, and baka makita mo kung ano talaga yung para sa inyo, kapiksi. Okay? Alright. And then, another message for you, Aquarius. So, yan guys, i-mind nyo yan, mga kapiksi. Yeah, a woman holding a coin. In the future guys, ikaw ito, okay? Or ngayong May 1 to 15, pwedeng energy mo ito na pwede kang sumagana, magkaroon ng maraming pera, or wala kang problemahin sa pera ngayong buwan, mga kapiksi. Pero titingnan natin ito.
dito sa deck na to mga kapiksi, or pwede rin na magkaroon ka ng financial help or financial assistance, somebody na tutulong sa inyo para sa inyong kaperahan, para sa inyong kaginhawahan mga kapiksi. Okay, pero this is a very nice message syempre pagdating sa kaperahan. So, i-mind nyo na yan guys. Mga kapiksi, mind kaperahan, mind opportunities, and mind malawak na oportunidad sa labas ng comfort zone. Okay? So, shuffle natin to guys. Hanapin natin yung energy ng Aquarius. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo guys. Magpayaman ngayon 2024. Mag-avail na kayo ng course. Sobrang ganda niyan mga kapiksi. And ngayong April until April 30 guys, meron tayong 200 pesos na discount sa lahat ng mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys na mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Aquarius guys, kayo ay represent ng King of Swords sa ating spread. Ito yung combination guys ng positive and negative energy. May mga problema kayong mararanasan guys sa Aquarius no, ngayong May 1 to 15. Something na kinatatakutan nyo mga kapiksi. Kinatatakutan nyo mangyari, and it might happen, especially pag palagi nyo siyang iniisip because binibigyan nyo siya ng focus, ng attention. So, kung ayaw nyo mangyari yung kinatatakutan nyo, wag nyo isipin yung kinatatakutan nyo, okay? Because it's a state of mind, mga kapiksi, and pag palagi mo siyang iniisip, kunwari, takot kang mawalan ng pera or takot kang mawalan ng trabaho, you live in that fear, hindi mo na nare-realize na palagi mo siyang iniisip. Kunwari, ganito, narinig mo, nagchismisan yung mga marites sa kumpanya nyo, uy, sabi ni boss, may magtatanggal daw ng 2 tao sa department natin, okay? So, ikaw, narinig mo yun, tapos ayaw mo na matanggal ka, natatakot ka na matanggal ka, okay? Pero inisip mo siya, naku, baka matanggal ako sa trabaho, baka ako yung alisin, ganyan. Although, natatakot ka, ayaw mong mawala ka, pero iniisip mo siya. Ibig sabihin, fino-focus mo yung attention mo doon, and the more na ginagawa mo yon, the more na magkakatotoo siya. Okay? So, if you don't want your fears to happen, at all cost, avoid thinking about them. Naintindihan nyo ba guys? Wag na wag nyong iisipin, wag na wag nyong pagbubuhusan ng atensyon yung mga fears nyo. It's a state of mind, and when you accept them to be true guys, it will be pushed out in your reality. Okay? Kaya nga diba sabi dun sa Dune, author ng Dune guys, isa sa pinakamagandang statement na narinig ko sa buong buhay ko, fear is the mind killer. I must not fear. Fear is the mind killer. It's a little death that brings obliteration. So, ibig sabihin, in layman's term, yung fears nyo, yung papatay sa inyo. So, kung ayaw nyo siyang magkatotoo, guys, don't even think about them. Okay? Kasi yun yung nakikita natin, guys, na may stress kayo dahil dun sa mga kinatatakutan nyo. It might happen pag pinagbuhusan nyo ng attention, okay?
So, stay away from your fears, mga kapiksi. Kapag yan ay nagkatotoo, you will be very heartbroken and mai-stress kayo ng bonggang-bongga. Alright? And for some of you, pwedeng bahagi din ng karmic debts nyo itong mga kamalasan na to. If feeling nyo minamalas kayo or namamroblema kayo, guys, bahagi yan ng karmic debts nyo. So, para mabayaran yung mga karmic debts, guys, pinakamabisa is kawang-gawa. Okay? So, magkawang-gawa kayo. Good intentions palagi, guys, para matabunan yung mga mabayaran yung mga karmic debts nyo and palitan siya ng credit. Okay? And for some of you naman, mga kapiksi, no, meron namang mga unexpected. Sa positive side naman, may mga unexpected naman na opportunities. Unang-una, guys, merong mga tutulong sa inyo sa panahon nitong kagapitan na to. Kaya nga sabi natin, itong woman holding a coin na ito, mga kapisi, maaring this may be another person, if not you, another person na maaring tumulong sa inyo sa panahon ng kagipitan. Okay? And kapag bumagsak yung kumbaga ito, parang pwedeng blessing in disguise din ito, kasi kapag nangyari yan, merong ibang opportunity na hindi mo ini-expect na mag-show up sa buhay mo. Okay? So, pwedeng blessing in disguise din yung mangyayari sa inyo, na itong opportunity na to, pwede itong maging sagot dun sa problema na dinadanas mo, and it might bring even better results. So, pwedeng mas mapaganda pa yung buhay nyo, ibig sabihin, mga kapiksi. Okay? So, i-mind nyo na yan, guys. Mind unexpected opportunities. Ito, guys, sipag at tiyaga lang, no? Talagang yan yung kailangan natin, mga kapiksi. And ito, guys, parang sinasabi na wag mong i-exhaust. Wag mo masyadong pagurin yung sarili mo, lalo na sa stress, guys, kasi baka magkasakit ka. So, make sure na okay lang na maging responsible, masipag, ganyan, kumilos, pero not to the extent na sasagarin mo yung katawan mo. So, pay attention to your health. Yan yung gustong sabihin sa inyo ng inyong mga gabay. Yeah, so bibigyan ka ng second chance ni universe para malampasan mo itong problema na to. Makaka-rebound ka rin, mga kapiksi. So, although may negative, may positive. Meron tayong presence ng water sign, guys. Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaari may water element kayo sa inyong natal chart. Pero I'm sensing na this is another person na talagang masasandalan nyo, guys, sa panahon ng pangangailangan. So, sa mga kapiksi natin na Aquarius na maaaring maka-experience ng problema, no, ngayong May 1 to 15, merong taong tutulong sa inyo. So, magpasalamat, okay? And wag mawala ng pag-asa, and makakabangon din kayo. Pero wag nyong sagarin yung sarili nyo, guys. Huwag kayo masyadong magpa-stress. Don't be too hard on yourself, kasi baka magkasakit kayo. Pag nagkasakit kayo, guys, mas malaki pa yung gagastusin nyo. Doble pa yung problema nyo, okay? So, chill, relax, guys. Kaya nyo yan, malalampasan nyo yan. This too shall pass, lilipas din ito. Yun yung palagi nyong sabihin, at saka yung everything is always working out in my favor. So, pag palagi nyong sinasabi yan, guys, madali lang sa inyo para malampasan yung mga problema. Okay? Alright, so comment down below, Aquarius, if feeling nyo naka-resonate kayo sa mga mensahe. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal, guys. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo, and ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.